ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, isang magandang araw at magandang buhay po sa ating lahat, lalo na sa ating mga viewers at listeners dito lang po sa Serbisyo Balita Live Online. Narito po ang inyong lingkod na si Lady Expose, ang nagsisiwalat at nagpapahatid sa inyo ng mga sariwang balita. Sana po ay tunghayan nyo ang kabuuan ng ating programa na puno ng maiinit, umaapoy at sumasabog na mga issue. Ito po si Beth Sarinas, ang inyong sumbungan at tagapagtanggol ng mga naaapi. At narito po ang ating kasamang si Adan Gabato. Okay, maganda nga po sa lahat ng ating mga suki na patuloy na sumusubaybay at mainit ang pagbabalita ang inyong matutunghayan sa kasalukuyan ito. At ako po bilang isang kasama po at kapartner ng inyong Lady Expose ay hayaan niyo po namin buksan ang aming tatalakayan ngayong oras nito upang inyong masundan at mapag-alaman ang lahat ng mga issue na makakapagpagabag, makakabagabag at makakagulat sa inyong mga damdamin. Okay, bago po natin umpisahan ang mga tatalakayin natin mga pangyayaring nagaganap at mga kaganapang pang mangyayari, ngayon po ay araw ng Sabado, July 3 sa taong kasalukuyan. July 3 na, Yes. Ang oras po natin ay ganap na alas 3:35 ng hapon. Ang bilis ng oras, kasamang Lady Expo. At ang CP number ng inyong lingkod ay sa Smart para may parating niyo po ang inyong mga karaingan ay 0910-869-5953 at sa Globe po naman ay 0917 nawala na ako. Sige, ipagpatuloy mo ulit yung isa pa, baka makakuha mo na kasamang Lady. Okay. At syempre po, babatiin po natin muna ang mga magagaling natin kasama dito sa Serbisyo Balita Live Online. Mga katropa natin dito, yes, sina kasamang RJ at kasamang Laardi. Gayun din, napakarami natin ngayon dito sa opisina. Andito rin sina kasamang Roy, Laura. Yes, andito rin sina kasamang Ed, andito rin sina kasamang Roger at kasamang Levi. Pati na rin si kasamang Gaspar, Bong at Puchi. At saka si Angie ba yan o Angie? Yes, Angie. Angie. Pati rin ang siyempre, at saka yung ating si Bong na talagang super driver. Nagme-maintain ng ating super driver at saka nagme-maintain ng mga uukupahin o i-renovate sa ating studio at opisinang ito. At siyempre, binabati ko rin ngayon yung aking apo na nagkasakit ka. Si Jeff! Jeff! Si Jevlyn Aizadala. Jevlyn, magpagaling ka! Yes, get well soon. At siyempre, nakikinig din ng aking mga anak na si Day at si Kalin. Na nagluto ng ating pananghalian. Ay, siya nga pala, nag-post sa akin sa Facebook, kasamang Lady Expo. Nag-post sa akin sa Facebook si yung anak ni Marlene. Si Oyi. Si Oyi, tsaka yung isa, yung magandang kapatid. Si April. Si Apol. Si Apol. Oy, magandang tanghali sa inyo lahat dyan at buti naman nakikita niyo yung kagwapuan ng inyong kaibigan na si Adan Gabato. Pasensya na kayo mga listeners natin dyan at mga viewers. Ito yung nagpapakengkoy lamang. Okay, get well soon na po ko. At syempre po, at doon sa mga natunghayan natin kamakailan,
At yung mga nanonood sa ngayon dito po sa ating preview ay talagang marami po tayong mga balita at mga may init na issue inihanda. Ano ba ngayon ang para pasasabugin kasamang Let's Expo? Yes, marami tayong mga bagay na gustong ipaliwanag sa madlang people. Ay, oo. Dahil karamihan, yung iba na may misinterpret. Yung iba naman, iniisip nila na mga salbahe. Lalo na ang ating mga kapulisan. Saan yan? Saan yan? Sa kapulisan? Yes. Kahit naman sa departamento nangyayari to. Minsan, ang trabaho ng pulis, ganun na lamang, hindi rin nila alam na ganun kahirap din. Yes, oo. Mali at tama, pag sila tinamaan at nasagasaan, mali pa rin sa kanila. Kahit na nasa tama at matuwid ang pulis. Yes, so kaya nga dapat ang mga kapulisan mag-iingat, ano? Yes, marami tayong mga tatalakayin ngayong araw na to. Siyempre, itong ating dyan sa mga tropang kawit na talaga po namang mga inaabangan ng mga pulis natin sa ating mga pulis ng kawit, yes, inaabangan po ang ating pag-ere dito, yung ating preview. Mga nanonood sila. Yes, magandang araw po sa inyong lahat dyan, lalo na doon sa alkalde ng kawit na si Mayor Reynaldo Tic Aguinaldo. Okay, Mayor Tic. Yes. Sir, magandang araw po, Mayor. Pati na rin sa mga konsehales niya at sa lungsod ng Imus, kay Mayor Emmanuel Maliksi, ang mga grupo rin niya ay nakatutok din sa ganun ba? Yes. Talagang parang dumadami ang ating mga taga-subaybay sa Serbisyo Balita. Dahil dito raw sa Serbisyo Balita, nila malalaman at maiintindihan kung ano talaga ang tama at mali. Yun! Yes, dahil tayo walang... If the wrong is right, pag ang mali ay inyong itinatama, kami dito, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kasi ang sabi nga nila, hindi natin pwedeng gawing tama ang mali. Yes. Kailan. If the wrong is wrong. Yes. Ganon din sa lungsod ng Bacoor, kay Mayor Strike Revilla, nakausap ko rin sila Kay, sa PIO niya, talagang sila, kung ito araw na napatapat ng Lunes hanggang Biyernes, may office day sila, mapapanood nila tayo live online. Ngayon, palibas ay araw ng Sabado, siguro nakatutok sila sa kanilang mga computers, sa kanilang tumahan. Ayun, napakaganda. Yes. Diyan sa bayan ng... Sige, kasamang Lenny Expo. Mabati rin natin si Mayor Strike Revilla. Si Mayor Strike. Yes, ganun na rin si Congresswoman Lani Mercado. Dahil nagpo-post din siya sa mga Facebook natin. Napakagaling na kaibigan niya. Yes, at sila ni Mercado naman talagang maka-Diyos din. At saka mabait talaga yung personal niya. Yes, Congresswoman. Maganda nga po, Congresswoman Lani Mercado Revilla, ang butihing may bahay ng Senador Bong Revilla at nanay ng butihing Vice Gobernador ng lalawigan ng Cavite. At saka gusto rin nating maliwanagan ng tao na si Senator Bong Revilla, hindi pa naman siya convicted para siya akusahan. Wala pa namang ibinababa ang korte. Yes. Unawain rin natin ang sitwasyon ng mga tropa Revilla dahil iyan, may batas tayong pinatutupad at sinusunod. Base rin po sa mga reklamo lang nila na hindi pa naman napapatunayan. Alam mo kasamang Lady Export, ganito yan, nangyayari. Sa aking pagtingin, itong nangyaring ito is a part of politics. Yes. Hindi naman totoo. Sino ba sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan ng gobyerno ang hindi naulingan? Yes. O hindi nagkaroon ng bahid na anomalya? Parang dito sa bayan ng Rosario, Cavite. Yes. Karamihan dyan, mostly, sinasabi nilang laging may patayan. Oo, may sabi niya, sino ang nasa likod dito? Yan. Parang sa Cavite City. Pero binabati rin natin yung mayor ng Rosario, Cavite na si Mayor Nonong Ricaprente. Yes. Jose Nonong Ricaprente. Mabuhay po kayo dyan, Mayor Nonong Ricaprente. Pati na rin dito sa Cavite City kay Mayor Toti Paredes. Okay, at pati na rin dito sa lungsod ng Dasma kay Mayora Jenny Barzaga. Keep up all the good works. Sabi nila, kayong lahat ay mamayali na sali. Patubayan kayo ng Diyos sa inyong paglilingkod, ng sa inyong nasasakupan ng maganda at maayos at mabuting paglilingkod. Yes, oo. Bless you all, sabi nga nila. At syempre, doon sa mga kasama natin sa media, lalo na dito sa tropang Action Balita, kina Maring Nese. Kay Maring Nese, at saka kay Paring Boy Pones ng Action Balita, na nagtatanong na nga, dahil hindi raw natin man lang nababati.
ilang ere na nga naman dumalampas na. Oo, Hindi oo man nga lang pala. natin Binabati ko napapansin rin na si kanila Marjorie. Yes. Yung anak, si Marjorie, Okay, oo. si At yung Ines, si anak LJ, niya. si Taski, Okay. at si paring Betong na pinakamagaling na naging reporter dyan sa Dasmariñas. Yes, Oo, oo. dyan. Ngayon wala nang outlet yata. Teka muna. Sa ngayon, lumalabas yung kanilang action balita. Ay, yung action At balita. regular, Tuloy-tuloy regular, talaga, oo. Weekly na. At saka naman mukhang sila nasa sa legal court. notice na sila. Yes. Oo, na-achieve na nila yung 52 issues. Yes. At ngayon, sa lukuyan, namamayagpag na rin sila dahil dire-diretso na weekly yung kanilang news. Dapat siguro magpa-blessing congrats, o tinatawag na magpakain. Pamerienda. Magpamerienda ang action balita. At itong Okay. publisher na si Boy Pones at yung editor-in-chief na si Nesel Mutas. Pag kayo ay hindi nagpamerienda, wala na munang batihan. Sige. Okay, kasamang Adan. Bago tayo makalimot dito nga pala sa kasama natin yung Mao. Si Des Villanueva. Villanueva. Reporter po din ng local yan. Ang kanyang libing People's Bulletin, ay yes. sa darating na Miyerkules. Itong Miyerkules Yes, ito, next week. July 8. Kaya ang Serbisyo Balita at ang Ugnayan News ay nagpadala naman sa kanila Ng bulak. Ganda ng bulak para na. sa ating kasamahan si Del Villanueva. Ang nakalagay dito, ang condolence to Mr. Del Villanueva, yes. publisher ng People's Bulletin. So, condolence coming from sa grupo ng Serbisyo Balita Serbisyo Balita at Ugnayan News at Current Affairs. Yes, Yung diary mo, no? Oo, okay. Yes. At syempre, hindi rin nagpapabaya ang ating mga kasamang Arnie at RJ. Siyempre, kahit hindi sila mga kadikit ng Serbisyo Balita, live online, yes. ito, nandito po Bumabati rin sila ng at kami condolence. po ay nakikiramay sa pamilya ng Yumao natin. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Del Villanueva Yes, na kami po ay kasama niyo sa pagdadalamhati Yes. sa pagpanaw po ng inyong ama. Siya po ay publisher ng Diaryong People's Bulletin. At nakita-kita po ang grupo kamakailan doon sa kanilang tahanan noong Biyernes ng gabi. At nandun po ang ating mga kasama sa pamamahayag, si Jun Maligalig, yung president ng Company Yes, si Barry Jun, Press no? Club, si Mr. Doy Nava, publisher ng Operation Cavite Expose. Expose, yes, Yes. Si Mr. Florento Cacactin, na co-publisher ng Si Saluyot. Yes, Oo. North-South Journal. At si Nesal Mutas at saka si Mr. Boy Pones ng Action Balita. Yung mag-partner, yes. Oo, magandang buhay po sa ating lahat, lalo na sa ating mga viewers dyan na nakatutok pa rin na kung sino-sino yung mga iuulat natin, wait lang po. Siya nga pala, no, kasama niya di Expose. Huwag kayong mag-tubili na, maabot na po tayo sa daan-daang libo na po ang viewers Yes, natin. ang ating viewers. At napapanood po tayo sa ibang bansa at dahil worldwide po ito. Yes. Ang pag-ulat ng Lady Expose ay worldwide. Yes. Maging ang inyong lingkod dyan sa Isumbumbo. Kaya okay. At nandun din pala, yung kasama nating dati na nasa media rin, si Father Buddy Villacruz. Ay, oo, si Na Father ngayon, Buddy, no? Yes, Oo, yan nga ang pala. nagbabasbas sa atin. Yun yung pari ng grupo ng pamamahayag na ngayon ay pinagkalooban siya ng pahinturat ng poong may kapal na nagbabasbas sa mga kasal, binyag, maging sa mga yumao. Si Padre, Kaya siya ang si Padre Buddy Villacruz. Padre. God bless you. Yes. Pwede rin po siyang tawagin kung magpapablessing kayo ng Oo, bahay, pwede mga yan. sasakyan o whatever. Package deal na po yun. At ayon sa debosyon na ipinagkaloob yun sa kanya ng poong may kapal. Hayayaan natin dito kasama Lady Expose si Buddy. Minsan daw ay anyayahan natin. Father Buddy Villacruz para pag nag-launching tayo at binuksan natin para i-blessing ang susunod na pag-renovate ng ating studio ay siya ang magbe-blessing nito. Yes, Okay. oo. Okay, alam ko pong nakaabang na marami sa inyo sa mga balitang ipapahatid namin ngayong araw ng Sabado. Yun nga, lamang ang sabi ngay bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ngunit ang tamaan ng tumbok, I'm very sorry. Pag tinamaan ng tumbok, malamang, bukas, patatawag na kayo ng inyong mga superior. Dahil sabi nga, gumawa tayo ng maganda para mailathala tayo ng maganda. Yes, Pero tama kung po yun. pangit ang gagawin natin, naturalmente, kailangan natin i-expose ko. Anumang balita o komento meron dito
na magiging resulta, pasensyahan po tayo. Opo, kami po ay humingi sa inyong pasensya. Hanggat maaga kami po ay nakikiraan sa inyo dahil unang-una ang babanatan natin ay napakatinding malaking korupsyon ang nangyayari sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs. Ayan, sa DFA! Yes, oo. At ating padadaplisan ng konti. Okay, sige, tuloy mo. Ang Department of Foreign Affairs, ang DFA, na kilalang kilala na dito kinukuha ang mga pasaporte ng mga gustong lumabas ng bansa. Yung mga gustong mag-abroad. Diyan unang dadaan. Pagdating sa mga requirement, kailangan natin ng pasaporte, ng passport na tinatawag. Base na rin po sa mga nakarating na issue sa atin at napakarami po palang nangyayari dito na hindi halos natin mauunawaan dahil kagulat-gulat ang mga kababalaghang ipinarating sa atin ni Mr. Ray Hoson. Bakit na kasamang Lady Expos? Marami bang ghost employee dyan? Ay, yung multo, di ba ang multo ay ghost yan? Doon, mababaw pa yun yung mga ghost employee. Sa madaling sabi ko sa ghost employee, may mga ghost. Maraming anomalya. Ghost kurap, ha? Yes, at take note, documented. Dokumentado pa. Dahil expected po ng lahat na itong Department of Foreign Affairs ay isa sa pinakamalinis na departamento. Subalit, at sinasabi nilang walang bahid sala ang mga namumuno dito. Yes. Subalit sundan po natin ang mga kolum ni Attorney Melanio Batas Mauricio na siyang abogado, isa sa abogado ni Mr. Ray Hoson. Tatlo silang abogado pero siya ang talagang very active na abogado na nagbulalas ng lahat ng mga sama ng loob ni Ray Hoson hinggil sa nakikitang hindi magandang nangyayari sa loob at labas ng Department of Foreign Affairs. Sa iba't pahayagan, mababasa na rin natin ito. Sino yung Mr. Hoson niya? Yun ang isa rin sa employee nila dyan na matanda ng empleyado ng DFA na siyang nakapansin at nakakita at nakasaksi ng lahat ng klase ng anomalyang nagaganap sa loob at labas ng Department Hindi niya matanggap at nasusuka na siya, gano'n? Dahil talagang, sabi nga straight man. At saka, ayaw niya ng merong anomalya o makikitang hindi maganda dahil nakikita niya na pinagpipiestahan na nito ang pondo ng DFA. Aba, lintik pala naman. Mukha yatang maraming nagiging milyonaryo rito. Yes, lahat na sila. Ay, ganyan na nangyari sa SSS yan. Di ba lumabalita ang SSS? Akalain mo ba naman yung mga kanilang mga tinatawag na mga magna carta? Yung nakukuha nito yung mga bonus-bonus. Aba, talalaki. Samantalang nanggagaling yun sa mga SS member, saka sa ating mga kababayan na nagbabayad ng SS. Pero mukha yatang binubulsan itong mga ito. Yes. Ganun din pala sa TFA, ha? At take note, ha? Ito nailabas na sa iba't ibang pahayagan. Sumpong yes, mo Manila Times, sa X-File, Daily, Broadsheet, Daily Newspaper, Tabloid, Broadsheet, Weekly Newspaper, hindi natitigatig. Matitibay ang mga mukha. Mukha ba, Olive? Yes. Maging sa mga social media column, bumabanat na rin dito dahil umano'y may korupsyon at sa buwatang nabubuo ang ilang umano'y matatawag na mga tiwaling top officials. Ay dapat kasamang Lady Expos, ang dapat pala dyan, isama na natin ang immigration. Yes. Dahil ang immigration, konektado ang Department of Foreign Affairs dyan. Pero iisa-isahin muna natin. Yes. Huwag natin sila mamaya natin daanan ng pahapyaw itong Bureau of Immigration. At ito pa, ibinigay na sa atin ang kumpletong dokumento na magpapatunay na there's a corruption between the construction services and the 21 top officials ng DFA. Dahil pinagalaman na sumunod, ito na nga, pinangalanan na ang mga sumunod na 21 top officials ng DFA. Sige, tuloy mo kasamang Lady. At pati na rin ang 3 kumpanyang construction services na kanilang contact para may isagawa ang nasabing proyekto. Bukod dito, kinasuhan na pala ng Abuse of Authority number 1C-0C-14-0612 RA 3019 at RA 6730 for plunder. Aba! Yes. Mandarambong! Ang ibig sabihin yes, ni Mr. Reynaldo Hoson, ang complainant nitong nasabing mga DFA officers, top official, 21 top officials.
ang mga sumusunod na higher officials, ang mga respondent ay sina DFA official Yusek, yan na. At Undersecretary. yes, oo. Ito po ang dokumentado, mga sumusunod na top officials, sunod-sunod to 21 top officials ng DFA at 3 construction services. Abay, dapat pag-isipakin to. Yes, Oo. at kailangan talaga yan, huwag tantanan. Ang number 1, DFA officials, particularly si Yusek Franklin Ebdalin, Yusek Rafael E. Segus, Asek Melita Maria Tomisek, Asek Merjo B. Aragon, Asek Wilfredo Santos, Ambassador Jaime Victor Vileda, Ambassador Victoria Bataclan, Ambassador Rowena S. Sanchez, Ambassador Cecil Rebong, Ambassador Grace Princesa Escalante, Consul Roberto Bernardo, Consul Enrico Pos, Executive Director Reynaldo Katapang, Executive Director Alfonso Ber, Director Kerwin Citate, Director Rodelio Catalan, Engineer Michael Salazar, Engineer Edifredo Dabuet, Engineer Philip Tabula, Engineer Cesar Cruz, at ito po ang mga construction na services na involved na kanilang kakunayban. JD Legaspi Construction Corporation by Representative by Jesusito D. Legaspi, IM Bongar and Company Incorporation, ang representative nila is by Gertrude P. Bongar. MCCD Engineering Services, representative is by Mario N. Chan and John Does. Ibig sabihin, meron pang ilan. Marami pa, hindi pa na kasabwat nila. Yan pala yung mga yan, yan yung tinatawag na kandidato na sa mga sisibakin yan. Yes. Pag nagkataon. Oo, at naka-ready na rin. Dapat yan, makasamang Lady Expos, dapat yan, huwag na makakuha ng mga beneficial kung masibak man. O kung sakaling yan tanggalin o i-terminate ng kanilang mga departamento o ng tanggapan ng DFA. Sana po huwag na makatanggap ng mga beneficial dahil sa mga ninakaw lamang o tinatawag na sabit na anuman yan ng mga daang milyon na yan. At saka, bukod dito, ngayon pa lang, dapat siyang pinaiimbestigahan na rin nila. Oo, dahil ang bakit walang aksyon? Kaya dapat lang aksyonan na ito, ASAP. Itong mga kinaukulan na to na sinasabi nilang merong mga korupsyon na talagang ginagawa. Kaya nasasabi tuloy natin na walang asenso ang bansang Pilipinas. Kaya ngayon, ang panawagan na lang muna natin, sa susunod na issue na lang natin sila talagang iisa-isahin para matagdahan yung mga iyan. Kailangan dito kasamang Lady Expose. Kung maaari lamang makakuha tayo ng isang ma-interview natin para i-live natin yan. Yes. Maaari natin silang pasyalan within this week or the following week para sa darating ng mga araw. Sige. Dahil sabi nga, asa na ngayon ang matuwid na daan na sinasabi ni President Benigno Simeon Aquino III. Nasaan na? Para bang kinakain ngayon ni Pinoy ang sinasabi niyang matuwid na daan Dahil paano magiging matuwid dyan puro korupsyon yan nangyayari. Yun ang mabigat Dahil sa mga hinatag na dokumento magpapatunay sa amin. Ito po ang inyong lingkod, ang nagbubusisi, kasama ang buong grupo ng Serbisyo Balita dahil hindi tayo papayag na may mga ganyang katiwalian. At patuloy na pagsamantalaan nyo ang ating mga kababayan. Kasi alam nyo, kami, bilang mga lingkod bayan, katulad din po ninyo, kayo naman siguro ay katakot-takot na mga benepisyo ang natatanggap nyo. Kami naman ay walang natatanggap. Samantalang kami, kahit walang sweldo, ay nagtatrabaho. Kaya naman, handa kaming ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan. Kung maaari lang po, dito sa mga makakasuhan ng pandarambong, ay mag-ingat-ingat po kayo. At baka po kayo ay walang matanggap na benepisyo once na kayo ay matanggal sa inyong mga serbisyo. At ito pa, kasamang Adan, sabi nga ni Pinoy, kayo ang boss ko. Ngayon, hinahamon kita, President Benigno Simeon Aquino III. Aksyonan mo ang nasabing korupsyon
dyan sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs. Dahil ito po, boss, ay nakaabot na sa mga tanggapan ng Senado. Paging Senate Committee, pakiaksyonan lang po dahil halos ilang senador na rin ang pinagparitingan na ng kaso na nasabing kasong ito na walang naging aksyon, lalo na itong si Senador Miriam Defensor Santiago na pagkataray-taray. Asan ngayon ang aksyon mo? Hinahamon kita, Senadora. Nawala ang pagkataray nito. Si Senador Miriam. Asan ang angas mo, Senadora Miriam Defensor? Hangang-hanga pa naman ako dito kay Miriam Itabusin Senador. mo itong mga reklamong ito dahil ayon sa aming informante, ito mismo ay nakarating na sa tanggapan mo, subalit wala ka naging aksyon. Yan. Diyan ngayon malalaman ang pagiging magaling na isang abogada at top sa mga bar exam, itong si Senador Miriam Defensor Santiago. At eto pa, take note ha, huwag mong kalimutan. Ito pala ay nakarating na rin sa opisina ng mayor ng Pasay. Kay Mayor Tony Calixto. Yes, oo. Si Mayor Calixto. Maging dito kay Senador Manny Villar at kay Ben Tulfo. Oh, yes. Nakarating na rin. Maging doon sa isang Ellen Tordesillas na broadsheet reporter din daw na umunay hinod niya ng hinod ang reportorial nito. Pero lang gustong magkaroon ng news blackout. Yes. Okay. Bago natin ipagpatuloy ang ating mainit na issue laban dito sa mga DFA na official na ito, isa po muna tayong commercial. Wag po kayong alis. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Shakey's getting the super grand salmon deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose
choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal. It's the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Okay, maganda nga pong pumuli doon sa mga hindi pa na kami natungayan kanina at ngayon yung mga nakatutok na sa kanilang mga computers. Ito po ang mga dokumento nagpapatunay na talaga pong kinasuhan na ang nasabing 21 opisyal ng top official ng DFA, pati na rin po ang tatlong construction services. At yung mga susunod yes, pa. ito po ay noong June 16, 2014 na siyang magpapatunay na talagang sinampahan na sila ng kaso sa ombudsman na kung saan ay wala pang linaw hanggang sa ngayon kung bakit walang aksyon ng ombudsman. Tutulog-tulog ba? Yes. At gaano katotoo na may nasagap din tayong balita laban dito sa mga grupo ng ombudsman na to na kung kaya nabibilbin ang nasabing kaso at hindi nila inaayos ay sa dahilan meron na raw mga kasunduan. Ewan ko kung gano'ng katotoo. Nangyayari rin ba yung mga kasunduan sa loob ng panig na ito ang magpapatunay. Kaya ating senadorang si Miriam Defensor Santiago, hinahamon ko rin po kayo sa balik-taktakan ito na sadyang kung hindi nyo man napapanood ang aming preview dito sa expose, dito sa Serbisyo Balita Live Online, ay isi-share ko po kayo para matunghayan nyo kung anong init meron tong issue na to na mismo sa tanggapan ninyo ay nakarating na at wala kayong ginawang aksyon. Aba, wag po tayong tutulog-tulog. Kung kayo po talaga, talaga nagpapakitang gilas upang maglingkod at maging public service, pakita niyo po ang inyong mga aksyon tungkol dito sa nakabinbin na kaso pa sa kasalukuyan na mga miyembro ng DFA na mga nagkakakaso ng pandarambong. Yes. At bukod dito, yung kasong plunder na ikinaso sa kanila, akala ba nila walang kulong? Sino sila para hindi kulong? Kahit pa sila yung mga bilyonaryo at milyonaryo. Dahil alam ko, si Pinoy, hindi natutulog at kakalampagin kayo para kayong makasuhan lahat. Mr. President, Noynoy Benigno, Simeon Aquino, Sir, gising po. At marami pa pala sa inyong mga bakod ang dapat linisin. Kailangan po nating gawa ng parang at malapit na pong tumakbo ang inyong mga kapartido sa tuwid na daan. Yes, kaya kailangan na po itong aksyonan sa madaling panahon dahil napakatagal na po ng reklamong ito. Panay na ang pamamayagpag at pagpipiesta ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno na ito na masasabi natin umano'y mga walang pakundangan sa pondo ng DFA. Kaya naman pinagpipesta. Kaya dyan tayo galit na galit sa mga ganyan, yung mapagsamantalang mga lahi, mga galit sa kapangyarihan, mga silaw sa salapi, ay dapat siguro usigi at bigyan ng kaukulang parusa ang mga nasasangkot na yan sa mga anumang anomalya. Okay, bago ang lahat, binabati rin muna natin si Chairman Ayong Maliksi, Ireneo Ayong Maliksi ng Philippine Charity Support Governor ng Cavite. Yes, PCSO, na isang magandang araw po at napakagaling na chairman na talagang maaasahan dahil maraming natutulungan lalo na sa lungsod, sa lalawigan ng Cavite. Mabuhay po kayo, mabuhay kayo, Chairman former Gobernador Ireneo Ayong Maliksi, Sir. Saluto kami sa iyo, patuloy na paglilingkod sa ating mga kababayan na mga Caviteño. At binabati rin natin si Police Chief Inspector Romulo Dibaya Jr. Ang yung happy ngayon, ng Cavite na napakagaling. At bukod dito, ang kanyang Deputy Chief na si Police Inspector Danny Yasay. At siyempre, pa doon sa lungsod ng Imus, si Colonel Maranan. Bumalik na ba? Bumalik. Imus, napabalik na ulit si Sir. Dahil siguro sa magandang participation talaga ini-request na. So sa madaling sabi kasamang Lady Expose, wala na yung pangyayari ng pagdating sa search warrant, wala na yung tinatawag na sistemang bulok. Wala na. Medyo kumigigi. Transparent na. Yes. Buhat. Yun ay nangyari lamang. Buhat ng
ito ay naipabot natin kay Provincial Director Junel Estomo, sir. Hindi, kay PD At kay Police Director, Regional Director ang ating Richard Police Albano. Director, yes, at saka ang ating Police Director dito sa PPO Cavite, si Police Senior Superintendent Junel Estomo. Estomo, sir. Mabuhay po kayo. Pantalyon Garcia headquarters dyan sa Imus Sa Campantalyon Garcia, Yes, Imus, Cavite. Galon din dito sa regional director natin dito sa Laguna na si General Richard Albano Yes, ng Calabarzon 4 ng Laguna dyan sa Candugbang. At sa mabilisan nilang aksyon, kami po ay nagpapasalamat sa maganda ninyong pamamalakad ngayon sa inyong mga kapulisan. At keep up the good work, sir. At nagpapasalamat din po kami dahil nabago ang pamamalakad ng mga kapulisan sa buong lalawigan. Sir, ipagpatuloy niyo po ang inyong mga magagandang ginagawang serbisyo sa ating mga mamamayan. Kami po sa programang ito ng Grupo ng Serbisyo Balita Live Online ay patuloy na sumasaludo sa inyong mga magagandang serbisyo sa ating mamamayan. Yes, oo. At kami po ay natutuwa dahil talagang malaki ang ipinagbago. At nakausap na rin naman natin yung mga nasabing mga dating pulis kawit na ngayon ay okay na rin sila. Naka-assign na yung si Mr. Chief Ligo, Major Ligo sa Cavite City as deputy. At yung pala ay iglesia rin ni Cristo. Kapatiran ng mga iglesia. Oo. Maayos naman siya si Chief Ligo ngayon. Okay. Siya ang Mabuti naman. Chief Deputy ng Cavite City Police Station. At yung ibang mga naging kasama niya, mga intel, ay napatapo naman yung iba sa Tagaytay. Pinag-iwalay na. Tama, yes. para Okay. Kaya dapat lang sana na yung ating mga kapulisan ay gawin nila ang magandang mga nararapat gawin para maging yung peace and order dito sa Cavite, sa lalawigan ng buong Calabarzon ay mapangalagaan. Kaya sila po ay tinatawagan natin na sana'y laging bukas ang kanilang cellphone na anumang reklamo at sumbong sa inyo, sana'y inyong dinggin at lagi inyong bigyan aksyon kung ano man ang mga idinadaig na kaya nga, kasamang Lady Express, pag sinabing peace and order, ipagtuloy ang kinakailangan mapangalagaan ng peaceful situation, hindi yung peace and order na kung saan lalo nakakaproblema yung ating mga kababayan. Kung nagkakakaso, dali natin sa korte. Okay. Lang yun eh. At may panibago tayong balita hinggil dito sa takbo ng PNR tren, babagal sa pagbabalik operasyon. Yes, inaasahan bagyang babagal ang takbo ng mga tren ng Philippine National Railways. Yan yung sa tren, PNR, sa pagbabalik ng operasyon nito sa susunod na linggo. Yes, ang pahayag ay ginawa ni PNR General Manager Joseph Alan Dilay kasunod ng sinasagawa ng huling test run ng mga tren ng PNR kahapon. Maayos na ngayon yan. Sa nasabing test run ay bumiyahe ang isang diesel multiple unit na tren mula Tutuban hanggang Alabang sa bilis na 40 kilometers kada oras lamang, kaya't inabot ng 1 oras bago ito tuluyang nakarating sa Muntinlupa. Pero mabilis na rin ang biyahe. Yes, oo. Pero yan dinadrive test pa rin nila. Parang dinetest pa nila, dinetesting. Yung seguridad ng ating mga kababayan ang pinangangalagaan dyan. Sinabi rin ni Dilay na ipatutupad nila ang mas mabagal na pagpaandar sa mga tren mula sa dating 50 kilometer per hour. Yes, oo. Kilometer per hour dito para masigurong ligtas sa mga bumibiyahe ng kanila, ang mga pasahero bumibiyahe ng tren. Yes, sumasakay. Ang target ng PNR na muling makabiyahe is sa susunod na linggo na. Magsisimula na sila. Yes, Mayo 5 ng itigil ng PNR ang operasyon ng kanilang mga tren kasunod ng
kadiskaril ng isa sa mga ito dahil sa pagnakaw ng mga riles nito. Dahil pinagnanakaw Yung pala mga ang bakal, riles. oo. Gano'n ang kadami. Kaya tuloy nagkakaroon ng aksidente Pati ba naman madalas. mga riles ng train, dapat pa ba namang nakawin pa? Malulupit ang mga Yes. magnanakaw dyan, ano? Yes, kaya Grabe. ayon kay Dilay, bagamat nakatipid sila ng 4 million sa manpower at 60 million sa diesel, ay nalugi naman sa taong bago nila mabawi ang halagang nalugi sa kanila dahil may iba pa silang gastusin sa rehabilitasyon. Dapat siguro kasamang Lady Expose, lagyan na rin nila ng CCTV. Katulad Yes. ng ginawa ni MMDA Chairman, doon sa Francis. nangyari doon sa nang babato ng mga sasakyan, Yes. kung saan nilagyan ng CCTV to. Oh, yes. Dapat ang tren na pagbiyahe, may mga CCTV na rin sa bawat terminal. Kagaya na nabanggit mo, kasamang Adan, yan ang babato sa mga sasakyan. Oo. Yan ay may kaso na ngayon, kulong na habang buhay. Ang na nambabato ng maaari sasakyan. ng makulong ng habang buhay ang mga mambabato ng mga sasakyan. Ito ay sandaling tinuluyang maisabatas ng House Bill 4865 na inakda ni Ilocos Norte Representative Rodolfo Parinas. Ng Kongreso ng mambabatas. Na pasado na sa House Committee on Justice. Itinatakda ng panukala ang habang buhay na pagkakulong at pagmumulta ng 100,000 sa sandaling na 100,000. resulta ng pagkamatay ng biktima nito. O halimbawa, tinamaan yung biktima, Biktima, oh. 100,000 ang multa. Kung masusugatan naman ang biktima ay 5 taong pagkakakulong at 50,000 pesos. Kung Na masira multa. yung kanilang sasakyan. Yes, bukod pa nga sa Oo. danyos na maaaring habulin para sa gastos sa pagpapagamot. Kung makakasira lamang naman ito ng sasakyan, 1 taong kulong at 10,000 piso ang kailangan ding gastusan ang pagpapagawa ng naturang behikulo. Ayon kay Parinas, kailangan ng ganitong batas para masawata ang problema sa pambabatong nararanasan ng mga motorista. Kaya kahit hirap umano ang mga otoridad na parusahan ng mga nambabato dahil karaniwan malicious mischief lang ang kanilang pwedeng ikaso. At may problema yung mga minor de edad. Baka ang takbo niyan, DSWD na naman. Yes. Hindi na naman mapaparusahan. Kaya At nga. alam ko dito kasamang Lady Expose, yung mga magulang nito, ang siyang pananagutin sa problemang ginagawa o perwisyong ginagawa ng mga minor de edad na kanilang mga anak. Oo, dahil kapabayaan pa rin ng magulang niya, lalo Oo. sa mga minor age. Oo, tama. Dahil maraming mga magulang na pabayari naman sa mga anak. At saka may batas yan na kung sino man ang mga magulang na nagpapabaya sa kanilang anak, dapat na managot sa anumang ginagawang perwisyo ng kanilang mga anak na kanilang pinababayaan. Yes. Kaya oo. delikado rin ang sitwasyon. Magtanda po kayo, yung mga magulang, yung mga anak nyo hanggat maaga ay kailangan nyo pong laging babantayan na makaalis ng bahay at kailangan nyo laging nasa isang tabi nyo para yan po ay hindi makakawala sa inyo at hindi makagawa ng perwisyo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga motorista. Oo nga naman, kasama nga dahil kasi talagang napakasakit naman para doon sa mga mabibiktima nila na masusugatan. At walang kamalay-malay yung mga motorista Yes. sa pangyayari nga na bigla na lang babatuhin. Okay, bago naman natin, tungayan muna natin ang ating low pressure area na may bagyo na. May bagyo, oo. na. Yes. Isa ng bagyo ang low pressure area na tinatawag LPA na nasa Catanduanes na pinangalanang Egay na kung kaya dito sa atin parang bang medyo kulimlim dahil meron na palang nangyayaring Pumasok na yung bagyong Catanduanes. Egay. Yes. Ang bagyong Egay ay namataan na ng Pag-asa sa layong 1,520 kilometers silangan ng Bira, Catanduanes. Sa Bicol. Yes, taglay ang lakas ng hangin na naabot sa 45 kilometers bawat oras at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 5 kilowatt Per hour. kilowatt per hour. Oh, mabilis Kaya yun. napakabilis. Oo, magdadala ng katamtamang hangin sa malakas na pag-ulan si Egay dahil sa paghatak nito ng habagat. Inaasahang makakarating si Egay sa silangan ng Kasiguruan, Aurora sa Sabado at sa Linggo. Ngayon yon at hanggang bukas. Oh. Yes, ay nasa silangan ng Tuguegarao City. Kaya bukod kay Egay, 4 na sama ng panahon pa ang sinusubaybayan ng Pag-asa. Ang dalawa ay nasa labas na ng
Philippine Area of Responsibility at ang isa ay nasa gitna ng Dagat Pasipiko at ang isa naman ay nasa Southern Hemisphere. Kasamang Lady Expos, mag-ingat po tayo at meron po tayong bagyong pumasok at magsisimula po sa sa Monday magsisimula at magdala po kayo ng payong, huwag niyo po kakalimutan. Ito, meron po tayong isang pahatid na paalala sa ating mga kababayan, lalo na dito sa parte ng nasa sakupan ng Calabarzon, na kung saan ay kamakailan bumisita si Mayor Tony Alili ng Tanawa City, kung saan ay sinuri nito ang mga nagtitinda ng bigas at nakita ang mga upang mapagalaman ang mga peking bigas na kumakalat sa kasalukuyan, na kung saan ay kasama ni Mayor si Police Superintendent Christopher Olaso. Ang bigas na peke ay nasuring may halong polyethylene, kung saan ito ay nakaka-apekto sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Grabe naman. Oo, grabe nga itong bigas na Pati to. ba naman ang ating bigas na kinakain babalas-base? Ginagawa na rin, pinapasok na rin ang peke. Magagalit na si Lord sa inyo niyan. Pati ba naman yung inilalaman natin sa sikmura? At kung ito naman ay makain ng iba at mabili yan, talaga magkakaroon tayo ng sakit dyan. Yes, unang-una, makakakuha ng sakit plastic yan, kasama yes. Expos. Oo, napakabigat ng ginagawa ng ating mga kababayan na naliligaw ng landas. Ang importante sa lamang gustuhan kasi. lamang kumita. Dapat tumilos na yung ating mga alalahanin ninyo na may bad karma tinatawag. Pag kayo ang dinapuan ng bad karma, kahit saan lupalop naroon kayo at anumang dami ng inyong salapi, yan ay madaling araw pa lang magsisinelas na pababa. Uusigin at uusigin kayo ng inyong mga buti. Tatandaan nyo lang po yan. Sa mga nagpapakalat ng peking bigas, dyan sa mga mamamayan natin na kung minsan ay marami na epekto nito, ay baka usigin po kayo ng inyong buti ay kung saan po kayo pulutin. Yes. Pulutin sa 6 feet under the ground. Ganun ba yan? At syempre, yan ang tinatawag na sinasabing meron na tayo ngayon pirated na bigas. Pirated rice, ha? Yes, na dinaig pa. Hindi lang ang DBT pala ang pinapairal na ganyan na sinasabing viral. Ibig sabihin, kasabang Lady Expos, hindi lang peking pera, hindi lang peking bigas, hindi lang peking mga DBT, ngayon pati bigas, pirated na. Yes. Grabe. Gano'ng kagrabe ang mga Pinoy natin. Sobra na yung mga kawalang yan. Dito sa bansang Pilipinas. Para ng mga walang konsensya yan. Kung yan ay ipalamon namin sa inyong mga gumagawa na yan. Oo, sigurado. Mga isang araw lamang maglalaki na siya dito. At malamang ang numero 1 sakit ito, ulcer. Dahil sasakitan siya dito At siyempre po, meron din tayong tungkol doon sa mga plaka na... yung mga plaka na pinago ngayon? Yes. Malaking problema yan. Kaya kasama ito yung mga plaka, titignan natin. Ikaw na ang malaking problema itong plaka ko. Ikaw na mga siwa dyan sa mga LTO na yan. Ayan, yung mga plaka, wala pa raw natatanggap. Yung mga nakapagbayad na po, na nagpalit ng nagparehistro, pamakailan lang, doon sa kanilang mga plate number, na kung saan simula 1 hanggang 0, from January to October, ay wala pa rin pong nakukuha at natatanggap na bagong plate number na 4 na numero. Kung saan, ayon sa ating mga kababayan, na mga motorista at mga business establishment na mga mamamayan na may mga sasakyan na magaganda at maayos na kotse, ay yung 4 na numerong plaka ay malaki pala ang pondong inilabas na ginastos dyan sa plakang yan kasamang Lady Expo. Oo, kaya nga nakakagulat. Ang sabi nga ng iba naman, bakit naman kailangan pang palitan ng plaka? Mga maayos pa naman. Hindi ba